Umalis. Umalis ka. Okay, bata, ligtas ka na, bola mo. Sa susunod na tatawid ka, mag-ingat ka, okay? Okay. Sige na. Ano ang sitwasyon? Boss, isang fried rice. Para i-take out. Agad-agad. O Diyos ko. Hindi ba't siya ang presidente ng DILE? Chuk yan, si Presidente Chuk. Bakit siya nandito? Ang iyong karatula ay nabubuhay ayon sa pangalan nito. Kung ganun, boss, Paki, bigyan mo ako ng isang mangkok ng God of Cooking Fried Rice. Narinig ko si Presidente Chuk ay sobrang pihikan sa pagkain. Kahit gaano kasarap ang pagkain, 3 kagat lang ang kinakain niya. Kaya kilala siya sa industriya bilang Ichu 3 kagat. Mga pagkain mula sa ordinaryong resto. Kung pupurihin niya, 1 kagat katanyagan, 2 kagat kayamanan, 3 kagat pamana. Alainan, sobrang bigati. Bakit siya kakain sa isang karinderya? O Diyos ko. Handa na ang fried rice mo. Salamat. Tapusin mo na at umalis agad. Huwag mong antalahin ang negosyo ko. Tama ba ang nakikita ko? Naubos niya ang buong mangkok ng fried rice. Masarap pa rin gaya ng Nandyan pa rin ang kanyang galing. Sige, tapos na ang pagkain. Presidente Chu, abala ka siguro. Hindi na kita tatagilin. Alam mo ba, ang International Food Union ay hinahamon ng mga restaurant sa paligsahan ng pagluluto. Maraming chef ang natalo nila at napilitang magsara. Kung wala tayong gagawin, nasa panganib ang pagkain sa Daksha. Ang iyong sikat na kotse. Dinala ko ito ngayon. Gusto kong hilingin sa iyo, dati, God of Cooking, na tumulong. At turuan ang mga dayuhan ng leksyon. Wala akong interes sa away at kompetisyon. Noon, nalampasan mo ang lahat sa paligsahan, sa iyong galing sa pagluluto, at kinoronahang Diyos ng pagluluto, sa rurok ng iyong kasikatan, nawala ka, nang walang bakas. Sisiyang luto, punong hukom, naglakbay sa kalahati ng mundo, para lang matikman muli ang iyong luto. Sino ang mag-aakala na mapupunta ka sa ganitong kalagayan? Nakalipas na ang lahat. Ngayon, gusto ko lang na makasama ang anak ko at mamuhay ng payapa. President Chu, kung gusto mo talaga na harapin ang mga dayuhan, humanap ka ng iba. Ikaw. Sige. Kung magbago ang isip mo, kontakin mo ako kahit anong oras. Laugaw, ang iyong restaurant, may mga dayuhan na nanggugulo. Bumalik ka agad. Away, takbo, takbo, may away, away, takbo. Tigil, anong ginagawa nyo? Kaya mo pang kumain sa kulungan ng baboy. Baboy ba lahat ng taga-Daksya?
Saan ang galing ang mga dayuhang ito? Ang lakas ng loob nilang manggulo sa restoran natin. Restaurant? Haha, sa bansa namin. Hindi namin ituturing isang lugar na puno ng basura bilang restoran. Ikaw. Sino ka ba? Lenny, Master Dog. Tagapangulo ng Pandaigdigang Samahan ng Pagkain. Ang lakas mong hamakin siya. Bastos mong tao. Master Dog. Ikaw pala ang dakilang chef. Isang hakbang na lang sa Diyos ng pagluluto. Ang sikat na Amerikanong chef. Haha, kilala mo pala ako. Marami ka palang ala. Master Dog, bilang sikat na chef, bakit ka paabala sa maliit na restoran namin? Ang mga restaurant tulad nito na hindi marunong magluto, hindi dapat umiral. Bago pumunta dito, nasubukan ko ng 79 na restoran, malakit maliit sa Daxia, wala akong talo. Haha. Ikaw, ang magiging ikasanda. Hamon mo kami, hamon. Kung takot kang tanggapin, magpakilala kang talo. At isara na ito, mainam din yan, dahil sa huli. Mga Daxiangang duwa, wala kayong bayad. Lampas ka na. Akala mo wala kaming magaling. CJ, haharapin kita. Boss Gao, huwag. Natalo na sila ng mga 5-star. Maliit na tindahan natin versus sa kanila. Para lang tayong naghahanap ng kahihiyan. Pero, Anak, huwag kang matakot. Lalaban tayo. huwag. Tay, ano ba, ang ginagawa mo dito? Xiao Yun, huwag mag-alala. Ngayong nandito ako, ipapaalala ko sa mapagmalaking dayuhan. Ang galing ng mga Daciano. Tay, ano ba pinagsasabi mo? Isang kalsadang, tindero ng sinangag ka lang. Anong lakas meron ka? Hindi. Haha, akala ko may dala kang, dakilang bihasang chef. Isang kalye lang. Pala ang dala mo, haha. Ano sa sinangag? Kaya kung gumawa ng masarap na sinangag. Anak, ipapakita ko ang galing ko. Para malaman mo kung paano. Tama na tay, wala akong pakialam kung saan ka nagtinda ng sinangag mo. Nakikiusap ako, pakiusap, huwag mo na kaming ipahiya. Hindi ka talaga susuko? Hindi. Ang tatay mo ay Diyos ng pagluluto. Bilang anak ko. Huwag mong sisirain ang diwa ng mga Daciano. Sige na nga, ikaw na ang Diyos ng pagluluto. Nagbukas ka ng Diyos ng sinangag sa kalsada. Akala mo talaga Diyos ka. Ako talaga ang Diyos ng pagluluto. Mga kababayan, kahit puro kalokohan si tatay, may isang tama siya. Tayong mga Daxiano, hindi dapat mawalan ng dignidad. Subukan natin, sino ang takot? Sabihin mo, ano ang laban natin? Laban sa pagluluto. Ang lasa ang maghuhusga. Para rito, espesyal akong nag-imbita ng isang pandaigdigan, nangungunang profesional na hurado. Siya ang EA6A. Si Lucy. Mga kasama, si Lucy ang punong hurado, sa huling God of Cooking na paligsahan. Ang kanyang panlasa, wala sigurong makakatalo rito. Sa ating lahat, di ba? Siyang totoo, kilala bilang banal na dila. Nasa mga pabalat ng magagandang gourmet magazine si Kritikong Lucy, sa larangan ng pagtatasa ng pagkain, tanging ang ating lokal na Pangulo ng Samahan ng Gourmet na si Chu, ang makakapantay sa kanya. Ang mga nakaraang hidwaan. Umabot na rin sa wakas. Sa paligsahang ito, pumili ako ng 5 sangkap. Bilang tema, malaya kayong magluto. Unang maka-score ng 3 ang mananalo. Kapag kayo'y natalo, isara ang inyong restaurant at ihandog si Chef David. Kapag ako'y natalo, hindi na ako muling luluto. Makakatiyak kayo. Bilang banal na dila, gagawin ko ang pinakamakatarungang pasya. Magmadali na at umpisahan na. Kayong mga walang silbing tanga. Nagsayang ng maraming oras ko. Ihanda ang mga sangkap. Huwag nating hayaang hamakin tayo ng mga dayuhang ito. Ono-kun, ipaalam kay akin na ihanda ang sangkap. Paglaruan natin ang mga Daxia baboy na ito. Ang anino ng taong iyan. Bakit parang pamilyar ito? Master Dog. Kilala mo ba iyan? Isang hamak na kusinero lang ng fried rice sa kalye. Ano? Miss Lucy? Kilala mo ba siya? Isang nagtitinda ng fried rice. Baka ako'y nagkamali ng pagkakilala. Ako ang matalinong food expert ng hapon. Ono Saburo. Ikaw, may lakas ng loob na hamunin ako. Chef Zhang,
Alimango, iyan ang ekspertisyo mo. Ang laban na ito. Asa ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Boss Gao. Ang garlic crab legs ang laging pambato natin. Sa tunay na kompetisyon, hindi natin siguradong matatalo. Good luck. Bakit hindi pa siya nagsisimula? Teka, naghihintay siya ng perpektong sandali. Mukhang ang pinakamagaling na chef sa bansa. Ay may talino rin. Ang seryoso mo mag-analisa nito. Parang isang nagtitinda ng sinangag. Ang makakaintindi nito, pwede kang magpanggap sa iba, pero bakit sa sarili mong anak? Hoy, hoy. Tingnan mo, dumating na ang sandali. Ang galing talaga niya sa paghiwa, pero hindi ba ito karaniwang? Inasinang alimango. Chicken essence. Pamamaraan, hindi naman ganun kahirap. Kumpara kay Chef Zhang. Mukhang sa unang round. Natalo tayo. Hindi pa nga tapos ang pagkain. Bakit ka ganyan kaayaw? Paano mo nasabi agad ang resulta? Ang tradisyonal na pagluto ng alimango ay mataas na apoy para sumarap, malakas na singaw, tapos sarsa. Para tumimes at pamrematsa, pero sa huli, nawawala ang sariwang lasa ng karne ng alimango. Kaya pangit ang kalabasan. Tay, habang napriprito ka ng kanin araw-araw, nakakita ka na ba ng mamahing sangkap? Kilalang kilala si Chef Zhang sa restaurant natin bilang eksperto sa alimango. Mas marami siyang nalutong alimango kaysa kanin mong kinain. Paano mo siya naikukumpara? Ako, Alaskan King Crab lang to. Sabihin ko sa'yo, ito. Noong kabataan ko, ako. Sige na. Ilalabas na ang putahe. Kung mayayabang ka, sa bahay na lang, okay. Ang lasa nito, karapat-dapat sa pantas ng pagkain. Isang piraso ng karne ng alimango ay parang buong karagatan. Ano ba tong basura na Ni hindi man lang siya makakain. Ganoon ba kasama ang luto ni Chef Zhang? Siya naman ang sikat na, di binong dila sa buong mundo, mataas talaga ang kanyang pamantayan. Bakit? Ano ba ang mali kong nagawa? ang tradisyonal na pag-steam ng alimango? Mataas na init para sumarapa. Ang tradisyonal na pag-steam ng alimango. Mataas na init para sumarap, Malakas na singaw sa pag-steam. tapos sarsa para tamis at richness. Gaya nga ng sinabi ni tatay. Naniniwala ka na ba sa tatay mo, Dakiyaw? Pero nawawala ang sariwang lasa ng karne ng alimango, kaya pangit ang resulta. Ang putaheng ganito, pwede na sa ordinaryong tao. Pero pag ako ang pinagluto, ginagago niyo ba ang dila ko? Ako. Sige. Kahit may depekto ang luto ko, hindi pa rin ako naniniwala na ang paang alimango na walang sauce ay masarap talaga. Nagsisinungaling ka siguro. Ang sarap. Paano napakasariwa? Dahil ang kutsilyo. Ang kutsilyo. Bago putulin ang alimango, pinalamig ang kutsilyo sa yelo. Nang maging sobrang lamig na, saka pinuputol ang alimango. Kaya, nanatiling sariwa ang alimango. Kahit inasanon at niluto, parang sariwa pa ring hilaw. Nakuha ko.
Hala, hindi. Tatay, paano mo nalaman lahat yun? Kung hindi ko pa alam ito. Masasabi bang ako ang Diyos ng pagluluto? Great Skill Chicken Essence. Ganun na naman. Kailan ka magbabago sa pagmamayabang mo? At yun, pakiramdam na nasa dagat. Paano mo yun nagawa? Asin. Ginamit ko ang asing dagat. May ganitong pamamaraan pala. Guro, pwede po ba? Makakagat pa ako ulit? Chef Zhang, Kumusta? Dalhin niyo sa ospital, bilis. bilis. Sige na. Paano mo na tinaggihan ang tao? Dahil pinakain tayo ng basura. Tapos makikipagkumpetensya pa. Kayo'y dakilang pagdiriwang, hinahangaan nyo ang sariling lutuin. Pero sa huli, para kayong aso, na umaalog ng buntot para humingi ng pagkain. Kayong mga nakakagalit talaga. Ikaw, Tama na. Malinaw ang nanalo. Unang round, panalo ang International Food League. Pangalawang round, sangkap ay Iberian ham. Parehong patakaran, magsimula kung handa na. sino ang lalaban sa akin ngayon? Ako. Ayoko paniwalaan, di ko kaya ang mga dayuhang to. Kaming mga taga-Daxia, gagamit ng aming sariling kutsilyo. Ang napiling sangkap ni Miss Lucy ay bakit ka nagdala ng itlog? Hahaha, di mo pa nga makuha ang tamang sangkap. Ang titulo mong Gourmet Immortal ay walang kwenta pala. Hiniwang puro laman na ham, na may sabaw mula sa 8 bihirang halamang bundok. Nang abot na nito ang kasariwaan, isinara ko sa loob ng itlog. Hinayaan ang natitirang init na lumusot sa natirang likido ng itlog. Para maging perpekto ang putahe. Tikman mo, Miss Lucy. Ang likidong itlog ay ganap na nagpapagana sa lasa ng hamon at mga delikadesang pangbundok. Ayon sa kasabihan, ang itlog ay naglalaman ng sopas. Ang sopas ay naglalaman ng itlog. Talagang nakakaganyak. Baget na pinirito sa bawang at mantikilya, kasama ng arugula at hamon. Autentikong paraang kanluranin. Paniniwala ko'y masasapatan ito ang iyong panlasa. Talagang otentiko nga. Haha, Sayang at akala mo't matalino ka. Sa paggamit ng pinakamalalasang bahagi, ang puwit. Nagdulot ng pagtutunggali ng amoy ng karne at bawang. Ginawa mo itong putahe na. Basura. ni hindi mo mapasubo sa kanya. Basura, basura ang aking pagluluto. Paano nangyari ito? Hindi lang ikaw ang basura, pati ang buong mundo ng pagluluto sa Daxia ay basura. Sa round na ito, muling nanalo ang International Food League. Sangkap para sa susunod na laban, Tianshan Snow Pigeon. Hahaha. 2 sunod na round ang natalo na kayo. May saysay pa ba? Ang lumaban pa sa pangatlong round? Sa akin, lumuhod ka na at aminin ang pagkatalo. #aminin, basura ang lutong Daxia. Para hindi mo nasayangin ang oras namin. Hindi pa tapos ang kompetisyon. Huwag kayong magdiwang ng maaga. Mabuti. Para sa susunod na laban, sino sa mga basurang ito ang lalaban para makipagtagisan sa amin? Ako mismo ang makikipaglaban sa inyo. Xiao yun. Hindi mo sila kayang talunin. Sa round na ito, ako na ang bahala.
Tatay, anong oras na ba? Tigilan mo yung kalokohan. Hindi ko sila kayang talunin. Ikaw ay isang tagaluto lang ng sinanga. Anong klaseng salitaan yan? Makinig ka. Ang mga baguhan niyang teknik. Ako, ang iyong ama, kayang talunin sila kahit nakatali ang kamay ko. Maniwala ka sa akin. Pinabayaan ko na ang katigasan mo ng ulo. Pero ang labanang ito ay buhay ng restaurant. Hindi kita pababayaan. May tao ba dyan? Dalhin niyo siya. Bago matapos ang laban, huwag siyang paabutin dito. Hoy, Xiao Yun. Anong ginagawa mo? Tay, kung hindi ka kikilos, mawawala talaga ang restaurant. Magsimula na. Nahuli kita. Patanjin nga. Maging mabuti ka, Xiao Yun. Maging dakilang kusinero katulad ko. At ipagmalaki ang ating bansa, ha? Tay, hindi ko inakala. Magsimula ka ng magyabang. Pero pangako ko sa iyong maging dakilang kusinero. Hindi ko ito sisirain. Gagamitin kong mga kamay na ito para patunayan na kayang ipagtanggol ang restaurant. At umabot sa rurok ng pagluluto. Bitawan mo ako. Xiao Yun. Ayos ka lang ba? Ken Saburo, kasuklam-suklam ka. Nagrereklamo ako. Nandaya siya, chicken essence. Hindi tatanggapin ang protesta. Wala akong nakitang chicken essence. O pandaraya man, ang kusinerong hindi makahawak ng kutsi ay walang karapatang magmalaking kusin. Sa kahilingan ni Chef Douglas, narito ako para humusga ng lutuing daksya. Umaasang, muling malasahan ang mga kakaibang putahe ng dakilang kusinero. Mukhang, puro basura ang mga kusinero dito. Ang dakilang kusinerong ay wala pala sa daksya. Pagkatapos ng laban, aalis na ako rito at maghahanap sa susunod na bansa. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Teka, kaya ko pang lumaban. Hindi pa natalo ang daksya. Ilabas si tatay. Xiao Yun, pakawalan mo ako. Tulungan mo ako, pakawalan mo ako. Makakagulo ka lang dito. Hahaha, ang taong hindi makahawak ng kutsilyo. Anong kasanayan ang may papakita? Isurrender mo na lang ang restaurant. Xiao Yun, ako na ang bahala. Natatakot po ako. Sisirain ko ng sariling kamay ang aking restaurant. Ibibigay sa mga dayuhang ito. Hindi. Xiao Yun. Kamusta na? Tapos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Nandito na si Itay, hindi pa tapos ang laban. Na ito. Dalhin niyo si Xiao Yun. Dayuhan, ang kalaban mo ay ako na ngayon. Ikaw.
Siya nga ba talaga ang hinahanap ko? Probinsya ng chef pa rin. Magluto lang ng ulam, muntik pang mapatid ang kalat. Hahaha. Noong araw, isang putahe lang ng Diyosa ng pagluluto ang ginamit para talunin lahat. Paano siya nagkakaganyan? Mukha lang siyang kamukha, yun lang. Nag-overthink lang ako. Tay, ano po ba ang hinahanap niyo? Importanteng laban ito, pwedeng seryosohin naman. Tigilang kalokohan. Ay, muntik ko nang makalimutan. Kanlurang restaurant ito. Wala kayong gamit na yon. Hoy, ikaw, puntahan mo ang aking fried rice stall. Kunin ang pakete sa cabinet, yung nasa pinakalikuran, at dalhin dito. Sige, susundin ko si Itay. Baka may mamahaling sangkap talaga siya. Bilis, bilis, bilis. Ang Sky Singing Snow Pigeon ay premium na sangkap. Iba talaga ito, sa karaniwang panggisa. Kung hindi hihiwa, hindi lalasa ng gusto. Sayang lang ang mamahaling sangkap. Kayong mga probinsyanong taga-Daxia, hindi marunong magpahalaga. Hahaha. Kailan pa naging may antas ang pagkain? Basta masarap, hindi ba sapat na? Anak, masdan mong mabuti. Isang beses ko lang ito ipapakita. Ganitong paraan ng pagluto ang ginagawa niya. Pakitang gilas lang, puro palabas at arte. Karaniwang inihaw lang naman. Yee! Ang sarap ng snow pigeon. Nasa malambot at makinis nitong laman. Pero kayo basta-basta. Iniihaw ng buo, kaya hindi lumalasa. Sira ang texture. Naging basura na lang. Ang bango ng mga inihaw. Ramdam mo ang sarap kahit di pa natitikman. Hindi mo naman gagamitin itong buong kalapati sa paligsahan. Ano bang minamadali? Ang putaheng ito, kailangan pa ng isang importante. Yung nagpunta para kunin. Dapat nakabalik na. Anong sangkap ang ipinakuha mo? Anong klase ng sangkap? Ang akmang pantulak sa snow pigeon. Yung bagay. Nakuha ko na po. Magaling. Putik. Ito ba ang mahalagang sangkap na hinihintay mo? Tama. Ito ang talagang pinaka. Importanteng sangkap sa ulam na ito. Perfecto. Ito ang tamang timpla. Tay. Ang daming nanonood. Mahiya ka naman. Anong ikakahiya dito? Makinig ka at matuto sa akin. Tanga mong bata. Ikaw ang tanga. Sinong tinatawag mong tanga? Ang snow pigeon na $100 100,000 per pack. Ginawa mong tirang manok na tig 10 piso. Ikaw pa ang magsasabing tanga ako. Wala na. Siguradong bagsak na ang restaurant ko. Hoy, hoy, hoy. Tingnan mo. Nagiinit na naman ang ulo. Hindi pa tapos ang laban. CJ, ilabas ang 2 putahe. Ang bango ng karne ay sumasabog sa panlasa. Para kang dinadala sa alapaap, sumasabay sa hangin.
Kapag sinamahan ng anghang ng mustard, pumutok ang karne ng kalapati sa bibig. Ligaw at dominante. Ang putahin sa pamamagitan ng pag-ihaw at may kasamang mustard, mas nagpapalasa sa kalapati. Kung hindi, paano ito kikilos? Sa dila ni Miss Lucy. Chef Ono, naghirap ka para makuha ang aking panlasa. Miss Lucy, hindi po. Gawain ng chef ang magbigay saya. Di tulad ng baboy sa Daxia, na nag-aksaya lang ng sangkap, walang etikang profesional. Ang tungkulin ng chef ay hindi magmakaawa para lang sa iba. Lumikha ng masarap na pagkain para masakop ang panlasa ng mapili. Gagamitin mo ang puti, pagkaing mababa, para masakop ang dila ko? Anong biro? Natikman ko na ang lahat sa mundo. Paano ko kakainin ang basura mo? Sa tingin ko, ang laban na ito ay dapat matapos dito. Teka, pinaghahambing natin ang lasa. Kung di mo titikman, wala kang karapatang humusga. Sa puntong ito, kahit ikaw, may dila ng Diyos, ay walang eksepsyon. Kahit isang kagat lang, at talunin mo ako, tatanggapin ko ng buong puso. Gusto mong kainin ko to? Sa panaginip, di kita bibigyan ng sansa, para dungisan ang dila ko. Anong ginagawa mo? Lumayo ka. Umalis. Ang kapal ng mukha. Kainin mo na lang. Anong ginagawa niya? Isa siyang hurado sa mundo. Tapos na tayo. Ang restaurant natin ay mawawalan ng puwang. Head chef. Oh. Masarap. Paano ito naging masarap? Paano mo ginawa to? Dahil sa colander. Hinihiwalay ng butas ang parang dosenang kalat. Habang iniihaw ang kalapati, nagbibigay lasa sa karne. Talagang hindi mapigilan. Hoy, head chef. Tignan mo. Kinakain ng hurado. Paano to nangyari? Isang kagat ng kalapat at nasiyahan siya. Bilang kritiko, para masakop sa mababang pagkain, sa harap ng madaming tao, nakakahiya. Pero, hindi ko mapigilan. Hindi ko talaga mapigilan. Naubos niya talaga ang buong plato. Ang tatay ko, isang nagtitinda ng pritong kanin, ay nagawang lumikha ng putahing bumihag sa Divine Tongue. Mukhang mataas ang sansa nating manalo. Miss Lucy, sana'y pag-isipan mong mabuti bago ka bumoto. Kung malalaman ng mundo ng pagkain, na pinuri mo ang baboy ng Daxia na pagkain kalye, nagawa sa putik, natatakot ako na makasira ito sa reputasyon mo bilang Divine Tongue. Naiintindihan ko. Ibibigay ko ang pinakatamang hatol. Little Lucy. Aalis na ako. Ang weighing na ito ay magiging alaala para sa'yo. Aalis? Bakit ka aalis? Sa kanluran lang. Sa amin, na tunay na nakakaintindi ng pagkain. Maaaring ang iyong galing sa pagluluto ay umabot sa pinakamataas na halaga. Nagkakamali ka. Ang pinakamataas na halaga ng pagluluto ay lumikha ng mga lasa na kayang ikasya ng lahat. Sana sa muli nating pagkikita ay muli mong matuklasan ang orihinal mong hilig sa pagkain. Orihinal na hilig. Ano nga ba ang orihinal kong hilig? Ang round na ito ay mapupunta sa Team Daxia. Miss Lucy, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba natatakot na masira ang reputasyon mo? Ang orihinal kong layunin bilang kritiko. Ang layunin ay ipagdiwang ang tunay na masarap na pagkain. Kahit masira ang pangalan ko, dapat makatarungan ang boto. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Siyempre, ang tatay mo, ang Diyos ng pagluluto.
Paano ako matatalo? Ikaw ang Diyos ng pagluluto. Impossible. Ang Diyos ng pagluluto noon ay mabait at mapagmalasakit. Hindi katulad bastos at walang galak. Huwag isiping dahil sa isang masarap na putahe. Ang isang tinderong nagbebenta ng sinangag ay may karapatang magmayabang at magpanggap bilang idol ko. Nagbabago ang tao. Maniwala ka man o hindi. Nasa sayo na yan. Ang makagawa ng ganitong masarap na pagkain. Baka naman. Siya nga talaga ang maskaradong Diyos ng pagluluto noon. Master Dog. Nabigo ako. Natalo ako sa laban. Hindi mo pa tinalo ang Daxiapi. Ano pa silbi mo? Mamatay ka. Ake. Ikaw na. Ako si Taken Charlie Jin Haokai. Ako ang kalaban mo. Ang hari ng curry ng Siam. Pinagsasabing. Pinakamagaling sa mundo. Mukhang matinding laban na naman. Sunod, ang tema ng ika-4 na round. Ang sangkap sa ika-4 na round ay isang mansanas lang, isang ordinaryong mansanas. Ito ay bagong uri, mula sa kanlurang Europeyong lab, ang Diamond Apple. Ang laman nito, daang beses mas mataas sa ordinaryo. Ang balat nito, matigas parang brilyante. Sa round na ito, susubukan hindi lang kasanayan, kundi pati kakayahan sa di pamilyar na sangkap sa oras na mismo. Pag nahanap ang paraan putulin ang balat, saka matatapos ang putahe. Ang mansanas na to, parang ordinaryo lang. Espesyal ba talaga ito? Basagin mo. Hard. Kahit kutsilyo di makaputol, paano namin ito lulutuin? Kung ikaw talaga ang Diyos ng pagluluto, ilabas mo na iyang gamit na iyan. Walang sangkap na mahirap para sa... Pero, kaya mo ba ito? Tulungan kita. Ayaw kong maniwala na hindi ko kayang lunurin ang maliit na mansanas. Sige na. Ingat. Huwag. Walang kwenta ito. Di ito masisira sa puwersala. May tao ba dyan? Kunin niyo ang angle grinder sa tindahan. Buhayin na. Ayos lang. Makakaisip si tatay ng paraan. Kayong mga baboy ng Daxia, talagang mga tanga. Ang tanging alam nyo ay mag-aksaya ng lakas. Kung walang patalim na mas matigas pa sa diamante, imposible putulin ang mansanas na to. Kesa nakatayo kayong nangunguta. Bakit hindi kayo mag-isip ng paraan para maputol ang balat na to? Kung hindi, pag-ubos na ang oras. Paresignasyon lang ang aabutin natin. Tama, akala nyo ba? Kasing walang kwenta ako, katulad ninyong mga baboy ng Daxia. Isang diamond apple lock. Madali lang to para sa akin. Ono-kun, ilabas mo na. Ito ang pambansang kayamanan ng house, ang Kusanagi Sword. Kwento ng mga alamat. Ginamit itong pumatay sa Yamata no Orochi. Di ako makapaniwalang. Dinala niya ang espadang to. Ito ang pagkakakilanlan ng aming Gourmet Alliance. Isang bagay na di nyo kailanman. Sa laban na to, kayo ay siguradong matatalo. Ang yabang mo. Akala ko kung ano. Isang swing lang, wala man lang nangyari. Pinaghintay mo pa kami, hindi ba?
Bukas. Talagang bumukas. Kita mo, pamana to ng Gourmet Alliance. Ikaw, anong panlaban mo sa amin? Lagot na tayo. Akala ko kung walang makahiwa, at least tabla, tapos na. Dad, may naisip ka ba? Ako. Restaurant to ng anak ni Gao Tiandi, di ba? Sana hindi pa huli. Ito. Ano nang? Susuko ka na? Mandurugas nga lang. Di ba't ikaw ang Diyos ng pagluluto? Bakit hindi mo gamitin ang bagong kutsilyo ng Diyos ng pagluluto para hiwain ang mansanas na to? Ang kutsilyo ko. Matagal ko nang naibenta. Naibenta. Pero yun lang ang nag-iisa sa mundo, ang sa Diyos ng pagluluto. Espesyal na pinanday na tali, isang banal na sandata. Walang presyo. Bakit mo yun ibinenta? Paano mo yun naibenta? Kahit nagsisinungaling ka. May limitasyon dapat. Kasi, may mas mahalaga. Kaysa kutsilyong poprotektahan. Dad, wala kang poprotektahan ngayon. Ikaw, dumilat ka tumingi, malapit na ang oras. Isang tindero ng pritong kanin, nagpanggap na Diyos ng pagluluto, ang kapal ng mukha. Sa tingin ko, ang restaurang to, wala nang dahilan para umiral pa. Dad, okay lang. Wala na ang restaurant. Pero makakapagsimula tayo ulit. Magaling na ang isang panalo. Ano man ang sabihin ng iba, sa puso, ikaw ang tunay na Diyos ng kusina. Ang aura na ito. Ito ay kinikilala ng banal na talamang amo. Matandang kaibigan. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang cleaver ng Diyos ng kusina. Tunay nga, ang cleaver ng Diyos ng kusina. Ikaw talaga ang Diyos ng kusina. Anak, maniniwala ka na ba sa akin? Sa tingin ni Miss Lucy, siya ang tunay na Diyos ng kusina. Ako. Ikaw yung misteryosong nakamaskarang Diyos ng kusina. Hindi ka nagmamayabang. Ikaw talaga ang Diyos ng kusina. Kailan ba nagsinungaling si Papa sa'yo? Presidente Meng, salamat sa pagdala ng kutsilyo. Narinig ko na may mga tagawa country na nanggugulo sa anak mo. Akala ko kailangan mo ang talam na ito. Kaya dinala ko agad. Kaya, huli na ba ako? Hindi pa huli, sakto lang ang dating mo. Pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin humina ang iyong kasanayan. Ito pala ang cleaver ng Diyos ng kusina, kahit makina hindi kaya. Pero sa kamay niya, parang ordinaryong mansanas lang. Matamis na prutas. Ang putaheng ito ay espesyalidad ng lutuing daksha, matamis na prutas. Bago kainin, isawsaw sa malamig na tubig, para tumigas ang hibla ng asukal. Ganito pala ihanda ang mansanas?
Ang matamis at makintab na balat, kasabay ng maasim tamis na prutas. Ang paghaluhog ng tigas at luto ay talagang hindi mapipigilan. Walang katapusang lasa. Pangulong Chef, tingnan mo, halos tapos na ang diyosa ng panlasa sa pagtikim ng ulam natin. Tingnan mo kung sino iyan. Siya ang tatay ko, ang Diyos ng pagluluto. Parang bata lang sa kanya, ang talunin ang diyosa ng panlasa. Aminado ako. Masarap pa rin mga niluluto mo, tulad noong mga nakaraan. Ngunit dahil nga dyan, ang pagpapakababa at pagsasayang ng talento para magtayo ng karinderya, lalo akong nagagalit. Sinong nagsabing masama? Ang magpakain sa maraming tao ng masarap na pagkain, kung hindi ako bumalik sa pagtitinda. Baka hindi mo natikman ang ganitong kay sarap na minatamis na mansanas. Bakit? Nagkasundo tayo noon na magpursige sa pagluluto. Bakit ganyan ang nangyari? Alam mo ba ang iniwan mo? Dapat nasa sentro ka ng atensyon. Tinahangaan bilang Diyos ng pagluluto. Hindi sa kanto-kanto. Nagtitinda ng karaniwang sinangag. Iba-iba ang pangarap ng tao. Ang pagpili kung anong klaseng tao ay nasa sa akin. Oo, marami akong isinakripisyo. Pero katumbas naman, mas malaki ang natanggap ko. Pauusapan pa ang laban. Binibining Lucy, ituloy natin ang pagtikim. Ang apple curry ni Giake, bagamat masarap, kulang sa lalim kumpara sa karamelisadong putahe. Round 4. Panalo ang koponan ng Daxia. Ahahaha, ano nang problema nitong to? Siguro sira ulo ito. Natalo na nga, masaya pa. Anong alam mo, bata ka? Ako si Daug, sanay magluto mula bata. Naging chairman ako ng International Cuisine. Isang pa ako'y nasa langit na ng pagluluto. Ngayon, naglakbay ako sa buong Daxia. Hinamon ang mga dalubhasa. Para sa huling hakbang, patunayang ako'y isang alamat. Ikaw na tumalo sa dalawang kasa. May talino ka naman. Pero para sa akin, ikaw ay isang tagasaing na walang kwentang tambay. Ang dalawang putaheng to, ang sukli ng kakayahan mo. Mga kasama, ako mismo ang hahawak sa huling laban. Ilalabas ko ang lahat, gagamit ng aking kaalaman sa molekular na gastronomiya. Para talunin ka, at maging bagong alamat ng kusina. Binibining Lucy. Sige na, anonsyuhan mo na ang sangkap. Miss Lucy, ano ba ang ibig sabihin nito? Bago pumili ng sangkap, inuna kong isinaalang-alang na kung aabot sa ikalimang round, magiging pantay na ang galing ng kalaban. Kay Master Daug, sa harap ng ganitong bihasang chef, walang saysay ang fixed ingredient. Kaya ipinasya ko. Sa loob ng 30 minuto, pumili kayo ng anumang sangkap na aking husgahan. Ako ang magpapasya ng panalo. Ganun kasimple. Dagdagan pa. Dahil wala si Master Daug. Para patas, pwedeng magban ng isang sangkap. Mula sa inyo, sa inyong panig. Paano yun makatarungan? Paano kung asin ang iban? Paano kami magluluto? Batas ay batas. Kung ayaw ninyo, pwede kayong umatras. Kayo, Ayos lang, Xiao Yun. Kahit anong mawala, mananalo pa rin tayo. Tama na. Ipagpatuloy. Ano ang ibaba ninyo? kung fixed ingredient lang, baka may pag-asa kayo. Pero sa bagong patakarang ito, kailangan ko lang iban ang sangkap. At siguradong matatalo kayo. Mantika ang ibaba nila. Kayong mga Amerikano, ipagbabawal nyo pa ang mantika. Eksakto. Mula sa unang dalawang laban, nalaman kong may kahinaan siya. Kahinaan? Bakit hindi ko alam to? Anong kahinaan ko? Sa unang dalawang putok, ang kanyang dalawang putahe ay yellow mud baked pigeon at candied apple. Inihaw man o gisa, kailangan ng mantika. Ang pagpili nito ay dahil sa inyong pagtitinda ng fried rice. Ito ang inyong pinakamalaking kahinaan. Hindi naman humina ang paggisa mo. Aminado akong mas magaling ka dito kesa sa akin. Pero mayong walang mantika, hindi ka makakapaggisa. Ano ang gagamitin mong panlaban sa akin? Ha ha ha. Sinong nagsabing paggisa lang ang alam ko? Xiao Yun. Kunin mo ang mga sangkap sa kusina ng chef. Ilabas mo. Gagawa ako ng sopas ng 8 kayamanan. Hayaan nating makita ng mga dayuhang to. Ang tunay na galing natin sa pagluluto. CJ, puntahan natin ang kusina, dalhin lahat ng sangkap. Opo.
Sumama kayong lahat, dalhin ang mga sangkap. President Chu, matagal na kayong magkakilala. Ano ba talagang nangyari para magbago siya mula sa sikat na Diyos ng pagluluto tungo sa pagiging magtitinda ngayon? Ang pagbabago niya ngayon ay dahil sa'yo. Dahil ba sa akin, nagkatuluyang magtinda? Ang tatay ko sa kalsada. Mas tama sana. Dahil to sa'yo at sa nanay mo. Nang maging sikat siyang chef, nagkasakit ang ina mo. Isang araw. Dumating siya dala ang kanyang panlutong kutsi. Tinanong ko kung bakit niya ipagbibili. Sayang naman. Simbolo yun ng karangalan, na para lang sa kanya. Ano nang sagot niya? Sabi niya, may sakit ang asawa ko, at kailangan ng pera. Bata ka pa. Marami ka pang gagastusin. Mas importante ang pamilya. Kaysa sa kahit anong parangal. Kaya binili ko ang kutsilyo. Nakalulungkot lang, na hindi nakaligtas ang ina mo. Inaruga ka ng tatay mo, nang mag-isa, hanggang sa maging maliit na tindero ng sinangag. Ngayon ko lang nalaman na ang hirap palang pinagdaanan niya, kung hindi dahil sa akin. Mas maayos sana ang buhay niya ngayon. Hindi, sa tingin ko, ikaw ang naging dahilan. Para malagpasan niya ang hirap. Hindi ko alam ang nakaraan niya. Mali ang pagkakilala ko sa kanya. Pagkatapos ng laban, ililibre ko siyang maglakbay. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. Kapag natalo ka, magiging daga na lang kayo. Sa kalsada, tigang na matanda, hindi ka magluto. Ano ba ang sinasabi mo? Akala mo ba katulad kita, mabagal, tapos na ang putahe ko? Ang laban na ito, tapos na, ang bilis? Ang bango ng foie gras na ito. Mukhang mas humusay pa ang gali ni Master Douglas. Hindi na ako makapaghintay na tikman. Ano naman kung nauna siya, ang labanan ay sa lasa, hindi sa bilis. Ang lutong ng tatay ko ay siguradong mas masarap sa basura mong cherries. Sabi ko na tapos na ang laban. Ano-ano ang ibig mong sabihin? Tatay, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw ang nagtaksil sa kanya. Tama. Ako nga, ano ngayon? Natalo ko siya, ako na ang bagong Diyos ng pagluluto. Para makamit ang pangarap. Hindi ako magdadalawang isip gumamit ng paraan. Sisihin niyo ang sarili ninyong katangahan. Na hindi niyo napansin ang panloloko ko. Kasuklam-suklam mong tao ka, kahit maging Diyos ka ng pagluluto. Hahamakin ka ng buong mundo. Master Douglas, bilang isang internasyonal na maestro, paano ka gumamit ng mandarayang pamamaraan? Binibining Luz, manatili ka na lang sa iyong lugar. Tanungin kita, ayon sa kontrata. Kapag hindi makapaghandog ng putahe, paano magdedesisyon ng panalo? Dapat ay ang kalaban ang otomatikong mananalo. Tama. Yan ang wastong desisyon. Makakatulong tayo sa isa't isa. Ang titulong Diyos ng pagluluto ay hindi nararapat sa isang daksya na ba? Pagkatapos ng araw na ito, ako si Douglas, ang tunay na Diyos ng pagluluto. Pasensya ka na. Pumirma na ako sa kontrata. Wala na akong magagawa. Peke kang Diyos ng pagluluto. Bumalik ka sa kariton mo. Ako si Douglas, ang tunay na Diyos ng pagluluto. Tatanungin kita ng isang bagay. Sa buong buhay mo, ano ang pinakamasarap na nakain mo? Huwag ka nang magpanggap, tapos na ang laban. Miss Lucy, bilisan mo na ang pag-anunsyo ng resulta. Hindi pa tayo talo. Ganyan ang sugat ng kamay mo, kaya mo pa bang humawak ng kutsilyo? Ang kutsilyong ito, ako ang hahawak para kay tatay. Kahit kaya mong magluto, wala na tayong oras. Sa nakikita ko, yung kalderong sabaw, naubos na, lahat ng sangkap nyo. Kung ngayon ka palang mag-umpisa. Hahaha. Imposible talaga. Ano nang gagawin natin? Tama siya. Ngayon, ang meron lang tayo. Mga tirang gulay sa kusina. Hindi yan pwedeng gawing ulam. Huwag kang kabahan, Xiao Yun. Pagdating sa sangkap, meron pa akong reserba. Walang laman ang tindahan. Saan ka kukuha ng sangkap? Nakalimutan mo.
Nandyan pa ang kariton ko sa labas. May mga hindi nagamit na sangkap doon. Ay, paano ko nalimutan yon? Bilis, kunin mo ang mga sangkap. Tay, sasama ako kay Tito. Hahaha. Huling pagkilos lang ng baboy ng Daxia. Mga mumurahing sangkap. Anong magandang putahe ang magagawa mo dyan? Ili, Sobra pa para talunin ka. narito na ang lahat. Pero, pwede ba talaga itong gawing ulam? Sapat na to. Maikli ang oras. Magsimula na tayo. Tay, ano nang gagawin natin? Siyempre, yung specialty ng tatay mo, himalang sinangag. Ha? Sinangag? Hahaha, bawal gamitin ang mantika. Paano ka magsasangag ng walang mantika? Haha, Kahit wala yun, mananalo pa rin tayo. Xiao Yun, hiwain mo ang karne. CJ. Ngayon, hindi na ako atras. Nahati na ang karne. Sunod. Ah, ito. Mantika ng baboy ito. Ang sabi mo bawal ang mantika, pero hindi mo sinabing bawal ang mantikang baboy. Miss Lucy, hindi ba to labag sa patakaran? Hindi, syempre hindi. Magpatuloy kayo. Wow. May ganitong paraan pala. Malawak at masalimuot ang lutuing daksha. Marami pa kayong kailangang matutunan. Alam kong tong maliit na problema, hindi makakapigil sa'yo. Tapos na. Akin na ito. Tamang oras. Iniisip ko lang ang lasa. Pero naniniwala ako, ang pagkain niluto ng buong puso ng mag-amang ito ay hindi masama. Lele. Anong langit na sinangad? Isang mangkok lang ito ng sinangad na may itlog. Saka, isang kamay lang ginamit niya. Hindi ako naniniwalang ganoon kasarap. Ang sarap. Ang sarap talaga. Paano kung hindi ko na ulit matikman ang ganitong masarap na sinangag sa buhay? Kakaiba. Bakit ako umiiyak? Yung sibuyas. Nagdagdag ako ng sibuyas. Xiao Yun. Kasalanan ng tatay mo. Hindi ko naalagaan ng maayos ang nanay mo. Okay lang, nandito pa ako. Tara kain na, ginawan kita ng langit na sinangag. Diyosa ng pagluluto ng sinangag. Pinagod ang tunay na damdamin sa mga sangkap. Walang tatalo sa lasang ito sa buong mundo. Ipinaiiral ko ang huling round. Ipunin sa Team Daxia. Ang kompetisyong ito ay tapos na. Binibining Lucy, anong klaseng biro ito? Ni minsan hindi kayo kumagat sa ulam ko. Paano nyo nasabing sila ang nanalo? Ang sinangag ng mag-amang ito ay puno ng tunay na damdamin na hindi kayang pantayan ng isang hamak na tulad sa mga putahe mong gawa. Alam ko kahit di ko pa natikman. Tumahimik ka. Ang molecular gastronomy ko, paano matatalo ng isang simpleng sinangag? Ikaw pala. Ikaw ang may pakana. Naawa ka sa kalagayan nila, kaya pinaboran mo sila. CJ. Ipapakalat ko ito sa lahat. Sisiraan ko ang pangalan mo. Bilang Divine Tonggi. Wahahaha.
Paano ito naging ganito kasarap? Bakit ang sarap nito? Gustong matuto? May tuturo ko sa'yo. Ano? Ngayon naiintindihan mo na kung bakit ka natalo. Ayon sa usapan, mula ngayon, bawal ka nang pumasok sa kusina. Hindi. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi dapat ako matalo. Ako ang chairman ng International Gourmet Alliance. Imposibleng matalo ako. Papatayin ko siya. Kapag pinatay ko siya, ako na ang bagong Diyos ng pagluluto. Hoy, Ingat! kayong mga Amerikano ay mga atat na talunan. Doug, ang lakas ng loob mo. Sa lupain ng Daksha, hayagan kang nanakit. Mga gwardya, hulihin silang lahat. Ihatid sa mga autoridad. Anong ginagawa nyo? Hoy, hindi nyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ako ang chairman ng International Food Union. Hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako rin ay aalis. Tungkol kay Xiao Yun, may magandang trabaho siya bilang head chef. Pero ang gusto niyang pamunuan ang tindahan ko. Ngayon wala na akong magawa. Tama. Anong balak mo ngayon? Maglalakbay ako, puntahan ng mga maga. Maggagandang tanawin. At masasarap na pagkain. Eddie, isama mo ako. Sige. Hoy, Ngayon, hindi mo na ako may iwan. hoy, hoy, hoy. Tigil, tigil, tigil. Sige, sige. Sabay tayong pupunta, okay?